Galing na ako sa broken family. Kaya, nangako ako sa aking sarili na kahit anong mangyari, iingatan ko ang pamilyang meron ako. Pero, sadyang sinubok ng kapalaran kung hanggang saan yung paninindigan ko. Dahil, hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa buhay ko. I'm Lara, and this is my life story. Balikan po natin nung ako'y 19 years old pa lang. Sa edad kong to, nasaksihan ko ang kalupitan ng aking ama sa aming ina. Betty, ano ba? Tanghali na? Wala ka pang niluto? Anong ginagawa mo? Ang sigaw ng aking ama. Pedring, tinatanong pa ba yan? Bakit? Kailan ka pa nag-abot ng perang pambili ng lulutuin ko? Para may makakain ka sana. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo, no? May gana kang maghanap ng pagkain. Alam mong wala ka namang iniabot. At isa pa, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Aalis at uuwi ka kung kailan mo gusto. Tapos, heto ka ngayon. Nagmamagaling. Naghahanap ng pagkain. Nang pagkakaalam mo, nag-aabot ka ng pera. Pwede ba, Pedring? Huwag kang ganyan. Magpakalalaki ka naman. Gampanan mo ang pagiging asawa at ama mo. Hindi ka ba marunong mahiya? Habang lumalaki yung mga bata, nakikita nila ang ginagawa mo. Lalo na yung ugali mong nakakasawa na. Ang sagot ng aking ina. Sa dinami-dami ng sinabi ng aking ina, sampal at tadyak ang sagot ni Itay. Betty, matapang ka. Kakaiba yung tapang mo ngayon. Sabihin mo nga sa akin, meron ka na bang lalaki? Bakit unti-unti nang tumutubo ang iyong mga sungay? Gusto mo na ba akong suwagin? Ha? Kung iniisip mong kayang-kaya mo na ako, nagkakamali ka. Dahil kilala mo na ako, Betty. Hindi ako manghinayang na tapusin ang buhay mo. Kaya, mag-isip-isip ka naman. Huwag yung ganito, Betty. Ang sigaw ni Itay. Agad akong lumapit sa kanila. At dito ko nakita ang labi ni Inay. Duguan ito. Nataranta ako ng sobra. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nay, umalis na lang tayo dito. Ayaw ko ng ganito. Malaki na po kami. Kayang-kaya na po nating mabuhay nang wala si Itay. Ang umiiyak na sambit ko. Sige, magandang sinasabi mo sa magaling mong ina. Lumayas kayo at huwag na kayong babalik dito. Lalabas ako at ang gusto ko pagbalik ko, wala na kayo. Ang sambit ng aking ama. Anak, hayaan mo na ang tatay mo. Sadyang ganyan lang siya paglasing. Huwag mo nang intindihin, anak. Dahil hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Ang turan ni Inay. Ano? Ang ibig bang sabihin niyan? Babaliwalain mo na lang yung mga ginagawa niya sa'yo? Nay, kailangang lumaban ka. Akala ko ba, matapang ka na? Dahil, kaya mo nang sagutin si Itay. Pero, nagkakamali pala ako. Duwag ka. Kaya, namimihasa siyang tapak-tapakan ang pagkatao mo. Dahil hinahayaan mo lang siya. Lumaban ka naman, Nay, para ipagtanggol ang sarili mo. Huwag mong hayaan na ganito ka na lang habang buhay.
Ang galit na sabi ko. Matinding trauma ang binibigay ni Itay sa amin. Kaya nagpasya akong umalis na lang sa impyernong bahay na yun. Umalis ako sa bahay namin at nagtungo ako sa kapatid ni inay. Tiya, dito muna ako. Nakakasawa na kasi ang mga nangyari sa bahay. Nakakabinging mga sigawan ang naririnig ko. Ang sambit ko. Sige, pamangkin. Hindi ka na iba sa amin. Siya nga pala. Dapat sinama mo ng kapatid ko para matahimik na ang buhay niya. Matagal na niyang problema ang tatay mo. Pero, hayan, takot naman siyang mawalan ng asawa. Lara, alam mo, sakto yung dating mo. Nakikita mo naman ngayon yung ayos namin ng Tio Roland mo. Pupunta sana kami sa agency at kukuha ng kasambahay. Nagrereklamo na kasi ang tiyo mo eh. Hindi na raw niya kayang pagsabayin ang mga gawain sa loob ng bahay at yung sari-sari store niya. Kaya naisipan niyang kumuha ng kasambahay. Pero, alam mo Lara, hulog ka ng langit dahil hindi na kailangang magpakabit ng CCTV. Ang masayang sabi ni Tia. Ganun po ba, Tia? Pero teka, ano pong koneksyon doon? Doon sa CCTV na sinasabi mo? At sa katulong na gusto niyong kunin? Ang sagot ko. Alam mo naman, ang panahon ngayon, Lara, napakadelikado na. Nagkalat na yung masasamang nilalang. Gusto lang naming makasiguro ng tiyo mo, lalo na sa akin, kaya malaking tulong ang kamera. At dahil kilala ka naman namin, kahit wala na yung camera na yan, malaki ang tiwala namin sa iyo, Lara. Sobrang busy ako at bihira lang akong umuwi. Nasa kabilang bayan, yung kumpanya na pinagtatrabahuan ko. Lara, ikaw ang magiging mata ko dito Bantayan mo ang tiyo mo. Baka mamaya, biglang may pumunta dito Ang seryosong sambit ni Tia. Linda, ano ba yung sinasabi mo dyan sa pamangkin mo? Baka mamaya, ano pa ang iniisip niyan sa akin? Huwag naman ganyan. Kung may pupunta man dito, sila yung mga kaibigan ko. Inom lang ang bisyo ko, Linda. Alam mo naman yan eh. Kung iniisip mong mambabae ako, nagkakamali ka. Dahil hindi ko pa pinangarap na dagdagan ka. Lara, huwag kang maniniwala dyan sa tiya mo Nagbibiro lang siya. Marami akong kaibigan na napapagawi dito pag hapon na. Tuwing hapon lang kaming umiinom. Huwag ka rin matakot Mabait yung mga kaibigan ko. Ang turan ni Tiyo. Hay nako Roland, siguraduhin mo lang Alam mo na ang gagawin ko pag may malaman akong lumalandi sa'yo. Ang sigaw ni Tia Linda. Pwede ba Linda? Huwag kang ganyan. Hindi porket ganito ako, ganyan ka na. Mamaya, maniwala yung pamangkin mo. Matakot siya. Sige na, Lara, Linda, maiwan ko muna kayo dito. Hinihintay na ako ng mga tropa ko. Ang sagot ni Tiyo. Roland, kahit anong sabihin mo, hindi na mag-iiba ang pagtingin ko sa'yo. Alam mo na yung mga dahilan kung bakit ganito ako ngayon. At alam mo na, hindi ako ganito noon. Tandaan mo lahat yung mga sinabi ko sa'yo. Ang galit na wika ni Tia Linda. Sa mga sinabi ni Tia Linda, napaisip na ako. Parang may mabigat na dahilan, kaya nagkakaganon siya. Gusto kong kausapin si Tia, pero hinayaan ko na lang silang dalawa. Umalis na nga si Tio Roland. At si Tia naman,
pumasok na siya sa kanilang kwarto. Maya-maya pa ay nakita ko na siyang may bitbit na bag. "Tia, saan ka pupunta?" Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. "Lara, babalik na ako sa boarding house ko. Nasabi ko naman sa'yo kanina. Bihira lang akong umuwi. Ikaw nang bahala dito. Kung pupunta yung mga tropa ng tiyo mo, hanggat maaari, huwag na huwag kang lalabas ng kwarto mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Lara?" Ang wika ni Tia. "Opo, Tia," ang sagot ko. Umalis na nga si Tia at ako naman, nagtungo na ako sa kusina para ihanda yung mga lulutuin ko. At habang abalang-abala ko sa kusina, nung dumating si Tiyo. "Lara, nasaan ang tiya mo?" ang tanong niya. "Tiyo, umalis na ho siya," ang sagot ko. "Ganun ba? Lara, pupunta dito yung mga tropa ko. At ang gusto ko, ikaw ang mag-serve sa amin. Magluto ka ng pulutan para sa amin. Gusto kong maranasan yung buhay na may nagsisilbi." Ang nakangiting sambit niya. "Tiyo, pasensya na ho. Pero hindi ko pwedeng gawin ang sinasabi mo. Ang kabilin-bilinan kasi ni Tia, bago siya umalis, dun lang ako sa kwarto ko. Pag pupunta dito, yung mga tropa mo," ang nag-aalangang sagot ko. "Ano? Sinabi niya yon? Bakit naman niya sasabihin yon? Di bali na lang. Tutal, wala naman siya eh. Kaya, kung ano ang sinabi ko, yun ang gagawin mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Lara?" ang sagot niya. "Pero, Tiyo, walang pero-pero. Period na yon. Gawin mo na lang ang sinabi ko para hindi ka malilintikan sa akin. Baka nakakalimutan mo, Lara. Bahay ko to. Kaya, anytime, pwede kitang palayasin," ang sigaw niya. Sa huling sinabi ni Tiyo, kinabahan ako ng husto. Tama nga naman ang sinabi niya. Nakaramdam ako ng takot. Kaya naman, kung ano ang utos niya, gawin ko na lang para hindi niya ako palayasin sa bahay nila. Pagkalipas na nga ng ilang saglit, dumating na ang mga tropa ni Tiyo. Kahit labag sa kalooban kong pagsilbihan sila, ginawa ko pa rin. Habang umiinom sila, narinig kong ako na ang pinag-uusapan ng mga tropa ni Tiyo. At kasama din siya. "Pre, sino yung kasama mo? Wow ha, sariwang-sariwa. Paano ka nakakapagtimpi niyan?" ang tanong ng isa sa mga kaibigan niya. "Hoy, loko, pamangkin ni Mrs. yan. At ano yung sinasabi mo? Lokong to? Parang anak ko na yang si Lara eh. Ikaw kakaumpisa pa lang natin. Ganyan na ang sinasabi mo." Ang sagot ni Tio Roland. "Hindi biro ang sinabi ko, pre. Sariwa Hindi mo man lang ba napapansin yan? At isa pa, hindi ka pa ba nagsasawa sa misis mo? Bukod kasi sa magaling magsalita, baog pa yata. Hindi ka man lang ba nanginayang na hindi mo man lang makita ang lahi mo? Maitsura ka, pre. Madiskarte sa buhay. Anong gusto mo? Nagtatrabaho kang wala man lang mapuntahan ang pagsusumikap mo. Alam mo, kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko hayaan na maging ganyan. Masarap sa pakiramdam ang magkaroon ka ng sariling anak. Dito mo mapapatunayan na isa kang tunay na lalaki," ang sagot ng kaibigan ni Tiyo. "Naku pre, kung ano-ano ang sinasabi mo dyan, ang mabuti pa, tumagay na lang tayo ng tumagay. Enjoyin natin ang buhay natin.
Ang sambit naman ni Tiyo. Nag-inuman na nga sila noon at patuloy pa rin yung panunukso nila kay Tiyo. Dahil sa mga sinasabi ng mga kaibigan niya, unti-unti na akong nakakaramdam ng takot dahil baka mamaya totohanin niya yung mga panunulsol ng mga kaibigan niyang walang kwenta. Natapos ang inuman nilang may kaba sa aking dibdib. Saka na lang ako nakahinga ng maluwag nung nasa loob na ako ng kwarto. Nilak ko ang pintuan bago ako natulog. Dahil sa matinding pagod, agad na akong nakatulog. Yung himbing ng tulog ko, nagising ako dahil nakaramdam ako ng bigat sa aking ibabaw. Dalawa lang kami ni Tiyo sa loob ng bahay nila. Kaya siya lang yung nandun. Tiyo, ano pong ginagawa mo? Bakit mo ako dinaganan? Ang tanong ko. Shh, Lara, huwag ka nang magtanong. Hayaan mo na si Tiyo. Total, saglit lang naman to eh. Ang sagot niya. Huwag po, Tiyo. Huwag mong gawin ang binabalak mo. Maawa ka naman sa akin oh. Huwag mong sirain ang pagkatao ko. Ganun na rin ang kinabukasan ko, Tiyo. Please po, huwag. Ang pakiusap ko. Lara, nasabi ko na sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa edad mong yan, imposibleng wala ka pang karanasan. Ang pangiinsultong sabi niya. Tiyo, huwag mo naman sanang gawin yung sinasabi ng mga kaibigan mo. Dahil gusto lang nilang masira ang samahan niyo ng tiya ko. Malamang nainggit sila sa inyo. Dahil nakikita nilang maganda ang buhay niyo. Lalo ka na, Tiyo. Tingnan mo nga ang buhay nila. Kayod kalabaw. Kahit anong sipag nila, hindi pa rin sila umaasenso sa buhay. Pero kayo po, tingnan nyo ang buhay nyo ngayon. Kahit hindi na kayo magtrabaho, mabubuhay pa rin kayo. Tiyo, isipin mo naman sana ang magiging bunga nito. Huwag kang padadala sa mga sinasabi ng kaibigan mo. Ang pagpapaliwanag ko. Lara, ayaw ko nang marinig ng kahit anong sabihin mo. Basta ang gusto ko lang ngayon, manahimik ka at ipaubaya mo ang katawan mo sa akin. Huwag mong iisipin na masisira ang buhay mo. Dahil hindi mangyayari yun. Aalagaan kita at hindi ko hahayaan na masira ka. Kung iniisip mo naman na baka mabuntis ka, huwag kang masyadong mag-worry dahil may binili akong kapote para yun sa atin. Ang malambing na wika niya. Tiyo, anong ibig mong sabihin? Anong aalagaan? Paano po si Tiya? At ano iyong sinasabi mong kapote? Ang nagtatakang tanong ko. Lara, maniniwala na ba akong inosente ka ba talaga? Aalagaan? Siyempre, ikaw ang magiging asawa ko pag wala ang tiyahin mo. At yung tungkol naman sa kapote, yun ang magiging proteksyon para hindi ka mabuntis. Sige na, Lara, huwag mo na akong pahirapan. Please. Ang pagmamakaawa ni Tiyo Roland. Tiyo, bakit kailangan mong gawin to? Iniisip mo rin ba si Tiya? Yung mararamdaman niya pag malaman niya ang gagawin mo. Talaga bang sarili mo lang ang iniisip mo? Makasarili ka, Tiyo. Hindi mo man lang iniisip kung may masasagasaan ka sa mga plano mo. Dahil ang tanging mahalaga na lang sa'yo, yung sarili mo. Makasarili ka. Selfish. Ang sigaw ko. Lara, simple lang
ang sagot ko sa mga sinabi mong yan. Hindi na ako masaya sa piling ng tiya mo. Napapagod na rin akong intindihin ang ugaling meron siya. Hindi mo lang alam ang paghihirap ko. Alam mo, matagal na akong nagtitiis sa poder niya. Dahil mahal ko siya, kaya ako nagtitiis. At isa pa, umaasa akong magbabago pa siya. Pero hindi Mas lalong lumala ang ugali niya. Gaya na lang noon, nung bago pa siya umalis. Nakita at narinig mo lahat yung mga sinabi niya. Ganun niya ako itrato, Lara. Palibhasa kasi mataas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Kaya ganun na lang ang ugali niya. Hindi na niya iniisip kung masasaktan din ako. Ang mahalaga sa kanya ay ang masabi niya yung mga gusto niyang sabihin sa akin. Sa tuwing ganun ang ginagawa niya, nanliliit ako sa aking sarili. Bakit ganun? Hindi ko naman kagustuhan na matanggal sa trabaho. Kahit papano, may naipon naman ako Kaya, nagpatayo ako ng maliit na store. Pinipilit kong maghanap ng trabaho. Pero, sadyang mailap sa akin ang kapalaran. Ngayon, Lara, nasabi ko na ang lahat sa iyo. Masisisi mo ba ako kung bakit ganito na ako ngayon? Ang malungkot na sambit ni Tiyo. Nanlumo ako sa mga nalaman kong ugali ni Tia Linda. Hindi ko kasi inaasahan na ganun pala ang ugali niya. Tiyo, pag-usapan nyo yung problema nyong dalawa. Wala pong ibang makakaayos niyan, kundi kayo lang po. Sabihin mo sa kanya yung saloobin mo. Baka sakaling maintindihan niya. At muling bumalik sa dati ang samahan ninyo. Maging masaya po kayong muli. Hindi naman po maayos ang problema ninyo. Kung gagawin natin ang binabalak mo, mas lalo pong maging komplikado ang lahat, Tiyo. Ang sagot ko. Alam mo, Lara, hindi na ako umaasang muling maayos ang samahan namin ng tiya mo. Dahil napakataas ang pride niya. Sobrang taas ang tingin niya ngayon sa kanyang sarili. Hindi na siya yung Lindang nakilala ko. Ang gusto ko lang naman ngayon, mapasaya ko ang sarili ko. At alam kong maintindihan mo ko ang tura ni Tiyo. Sabay hawak sa dalawang kamay ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Lara, tumingin ka sa akin. Wala kang dapat pagsisihan kung ibigay mo ang hiling ko. Tutal, nangako naman akong hindi kita pababayaan, di ba? Ang malambing na pagsusumamo ni Tio Roland. Tumingin ako sa mga mata niya. Na tila ba nagsusumamo ang mga ito. Pumikit ako at hinayaan kong gawin niya ang gusto niyang mangyari. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay niya sa batok ko. Marahan niya itong kinabig palapit sa kanya. At unti-unting naglapat ang aming mga labi. Marahan hanggang pumusok ng pumusok. Nagpaubaya ako sa asawa ni Tia dahil na rin siguro sa matinding awa ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong yun. Naging iisa ang aming katawan. Binigay ko ang hiling niya sa abot ng aking makakaya. Nangyari nga ang hindi dapat mangyari sa pagitan namin ni Tio. Pagkatapos ang kaganapan na yun, lumuhod siya sa aking harapan. Lara, patawarin mo ko. Hindi ko alam na ako yung nakauna sa iyo. Kung sinabi mo lang sana na wala ka pang karanasan, pinigilan ko na lang sana ang sarili ko. Lara, mapapatawad mo pa ba ako? Ang umiiyak na sabi niya. Tio,
nangyari na po ang lahat. Kahit magsisi ka man ngayon ng paulit-ulit, wala na. Hindi mo na kayang ibalik ang dati. Hindi ko na sinabi yun dahil alam kong hindi ka rin maniniwala. Kaya binigay ko na ang gusto mo at hinayaan kong ikaw ang makatuklas na wala pa akong karanasan. Tiyo, hindi ko alam kung mapapatawad kita. Ang tanging alam ko lang ngayon. At yun ang alam kong nararapat. Pigilan mo na ang pagnanasa mo sa akin. At siguro, pipilitin kong kalimutan ang nangyari sa atin ngayon. Kakalimutan ko ang lahat, pero hindi kita kayang patawarin pa sa ngayon. Ang wika ko. Naintindihan kita. Alam kong hindi biro ang nangyari sa atin. Hayaan mo, ako na lang ang iiwas sa iyo. Magpakalayo-layo ako. Maghanap ako ng trabaho sa lugar ng mga kamag-anak namin. Gusto kong umiwas sa tukso ng laman. At isa pa, ito rin yung gusto ng tiya mo. Yung maghanap ako ng trabaho. Kaya hindi na yun magtataka kung bakit naisipan kong maghanap ng trabaho. Ang sagot niya. Maganda ang plano mo, tiyo. Dahil parehong mapanatag ang loob natin. At sana, makahanap ka ng trabaho. At sana, iingatan mo ang lihim natin dahil malaking gulo pag malaman to ni tiya, ang wika ko. Makakaasa ka, Lara. Dadalhin ko sa hukay ang lihim natin. Pangako yan, ang sagot niya. Naging maayos ang pag-usap namin ni tiyo. At pagkalipas ng ilang araw, pumunta na nga siya sa lugar ng mga kamag-anak niya. Sa aking pag-iisa sa bahay ng tiyahin ko, ramdam na ramdam ko ang pangungulila. Nung kasama ko si tiyo, nasa loob lang ako ng bahay. Pero, nung ako'y nag-iisa na lang, madalas na akong tumambay sa labas. Nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Hanggang sa nakilala ko si Jasper. Kagaya ko, isa din siyang dayo. Nagkakilala kami at nagkapalagayan ng loob. Hindi nagtagal, naging kami. At napagkasunduan namin na magsasama na sa isang bubong. Sinabi ko kay tiya ang tungkol sa amin ni Jasper. Hindi siya tumutol. At ang sabi niya, magpapagawa na raw siya ng simpleng tirahan sa tabi ng bahay nila. Natuwa ko sa kanyang sinabi. Mabilis na natapos ang bahay. Dahil simpleng-simple lang ito. At katamtaman lang para sa amin. Pagkatapos ng bahay na pinagawa ni tiya, nagsama na kami ni Jasper. Sa unang araw na magkasama kami, ramdam kong nadismaya siya. Dahil hindi ko nasabi sa kanya na hindi siya yung nakauna sa akin. Nawala na sa isip kong sabihin ang tungkol sa nakaraan ko. Gusto kong ilihim yun hanggat maaari, pero dito ko nalaman na walang lihim ang hindi nabubunyag. Pero hanggang dun lang. Sapat na yung nalaman niyang hindi siya yung nauna. Wala sa plano ang sabihin ko pa ang tungkol sa nakaraan ko. Pinakiramdaman ko ang bawat kinikilos niya. At dito ko unti-unting napapansin ang kanyang pagbabago. Hindi na siya yung Jasper na kilala ko. Nagbago na ito ng tuluyan. Palagi na siyang umiinom at umuuwing 10 oras ng gabi. Dito ko naisip ang pagkakamali kong naging padalos-dalos. Hindi ko man lang kinilala ng husto bago ko siya pinagkatiwalaan. Wala akong lakas ng loob para magtanong, kaya hinayaan ko na lang siya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakabuo na kami ng bata. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ko.
Pero hindi man lang siya natuwa. Panghuhusga at panlalait ang ginawa niya. Anong sinabi mo, Lara? Buntis ka? Sigurado ka bang ako ang ama niyan? Alam ko na ang lihim mo, Lara. Kaya, hindi ako maniniwalang ako ang ama niyan. Ang alam ko nun, mahinhin ka. Tapos, malalaman kong tira-tira ka na pala ng iba. Grabe. Ano ang plano mo? Bakit mo nilihim ang lahat? Ang sigaw niya. Jasper, inaamin kong mali ang ginawa ko. Mali yung nilihim ko ang pagkatao ko sa iyo. Pero, hindi lang naman ako eh. Pati ikaw. May mga lihim ka din. Hindi mo man lang sinabi sa akin na lasenggero ka pala at umuuwi kung kailan mo gusto. Pareho lang tayo. Kaya, wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Ang galit na sabi ko. Alam mo, Lara, walang pupuntahan ang pag-uusap natin dahil hindi na magbabago ang tingin ko sa iyo. Isa kang babaeng tira-tira ng iba, ang sigaw niya. Pagkatapos niyang sabihin ang mga yan, bumukas ang pintuan sa aming munting tahanan. Walang hiya kang lalaki ka. Wala kang karapatan na sabihin yan sa pamangkin namin. Alam ko na yung mga teknik mong lalaki ka. Ayaw mong akuin ang bata dahil takot ka sa responsibilidad. Gusto mong magpakasarap, pero ayaw mong panindigan ang ginawa mo. Lumayas kang lalaki ka. Hindi ikaw ang karapat-dapat kay Lara. Ang galit na sambit ni Tio Roland. Wow! May dumating. Tagapagtanggol? Bakit ba ganyan na lang ang concern mo kay Lara? Huwag mong sabihin na ikaw ang nakauna. Kaya ka ganyan. Ang wika ni Jasper. Walang hiya to. Ang sabi ko, umalis ka na. Hindi ko sinabing magsalita ka pa at pagbintangan mo ako. Ang galit na sambit ni Tio, sabay suntok sa mukha ni Jasper. Dahil sa lakas ng suntok ni Tio, pumutok ang labi ni Jasper. Biglang natakot si Jasper at tumakbo na siya palabas ng bahay. Lumapit si Tio at sinabi niyang mag-empake na ako. Tio, saan tayo pupunta? Ang tanong ko. Lara, malalaman mo din, ang mahalaga ngayon, makaalis na tayo dito. Hindi ko nahayaan na gawin na naman ni Jasper ang ginawa niya sa'yo. Ang malungkot na sambit niya. Naintindihan ko ang mga sinabi ni Tio, kaya agad na akong nag-empake at sumama na sa kanya. Nagtungo kami sa lugar ng mga kamag-anak niya. Naghanap kami ng boarding house. Hindi ko alam kung bakit kailangan naming magtago. Ang gusto ko sana noon, bumalik na lang sa mga magulang ko. Pero hindi pumayag si Tio Roland. Alam kong iniisip din niya ang kapakanan ko, lalo na at buntis na ako noon. Tumira na nga ako doon hanggang sa nanganak na ako. Hindi ko ma-explain yung saya ni Tio, lalong-lalo na nung karga na niya ang anak ko. Nakiusap siyang pangalan niya ang ilagay sa birth certificate. Hindi na ako nagdalawang isip na sumang-ayon dahil ayaw ko ding si Jasper ang ilagay nila. Hindi na ako nagtanong kung bakit gusto niyang pangalan niya ang ilagay. Ang mahalaga, may isang taong handang tumulong sa akin. Nalaman ni Tia ang nangyari sa akin. Pumunta siya sa boarding house. Nagtataka ako kung bakit may kasama siyang lalaki. At ang labis kong kinagulat, buntis siya. Tia, anong ibig sabihin nito? Ang gulat na tanong ko. Kung anong iniisip mo, pamangkin, yun na.
Matagal na kaming naghiwalay ng tiyo mo. Gusto kong patunayan na hindi ako ang baog. Nakipagrelasyon ako sa iba. At heto, buntis ako. Tanggap na namin ang kapalaran naming dalawa. Nakapag-usap na kami ng maayos. Magkanya-kanya na lang kami. Hahayain niya ako at ganoon din ako sa kanya. Gusto kong hanapin din niya ang sarili niya. Ang masayang wika niya. Sa mga sinabing tiya, dito ko naisip yung ginawa ni Tiyo Roland. Pagkatapos nilang nag-abot ng pera, umalis na sila tiya. Kinausap ko si Tiyo ng maayos. Tiyo, anong plano mo ngayon? May asawa na pala si tiya, ang turan ko. Lara, ang gusto kong mangyari ngayon, aalagaan ko kayong mag-ina. Kahit sa ganitong paraan lang, makabawi ako. At mabayaran ko yung nagawa ko sa iyo, Lara, ang sambit ni Tiyo. Nakikita ko ang labis-labis na pagsisisi ni Tiyo. Kaya walang dahilan para ipagkait ko ang kapatawaran. Pinatawad ko siya at kasabay nun ang pagtanggap ko sa sinabi niya. Hinayaan kong alagaan niya kaming mag-ina hanggang sa unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, ibinigay ko ang sarili ko kay Tiyo. Naging masaya kami dahil tinuring niyang anak ang anak namin ni Jasper. Sa ngayon, mag-asawa na kami ni Tiyo. At si Tiya naman, tanggap na niya ang lahat. Sa katunayan, palagi silang pumupunta dito sa bahay namin. Magaan ang loob ko dahil nagkapatawaran kaming lahat. Ganon na rin kay Jasper. At dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Lara.